Ano ba nangyayari ngayon? Ba't tayo nandito? Siyempre, kailangan natin ibalita sa maraming tao yung gagawin nating anniversary show. So may inibitahan tayong dalawang tabloid, Abante, Sarat. May mga tempo. Tempo. Ano ba dyan ang maraming S? Abantes. At saka, 400 tickets na lang ang natitira. 400 tickets! Oo, sa Gen Ad. Oo, sold out na yung SVIP, VIP. Kaya Malayo pa. Oo, malayo pa. Malayo Kaya pa. promote, tara na. Kaya nga dalawa lang yung ano natin eh. Kailangan lang nating makakuha ng 400 malilibog na Sa comedy. na oo, Sa comedy at na nagbabasa ng Abante at Tempo. Kung ikaw ay malibog, ikaw ang hinahanap namin. Anyway, eto na. May media night tayo ngayon. Salamat sa TPN sa pag-prepare. Sa ating Tsaka sa pagpapakain. Oo nga. Oo. Salamat TPN dito sa pagkain. Ngayon kami nakakita ng sushi na may spaghetti sa iba. Eto na. Nag-invite sila ng mga media ngayon para ipamalita ang ating 7th anniversary. Dito na yung anniversary shirt natin. Ayun o. Kaya walang magjujoke po sa... 1-7. Pakakaba. Bakit dinudugo yung ano mo? Yung Ha? lirig? Tangina gago. Tangina masakit. Tapos hinalo niya yun sa sushi para may para magka-HIV tayo. Tangina yan. Cool Pals, 7! 7. 7. 7. Ang pangit nun, isa pa. 1, 2, 3. 7! Mas pangit. Mas pangit. 1, 2, 3. Holy shit! The Cool Pals have never really been about being polished and proper. It's always been about being real, funny, and very, very Pinoy. Before anything else, I'd like to call our boss, our CEO of the Pod Network, Mr. Alan Fontanilla, to say a few short words about the Cool Pals. Anyway, so we're really happy to have you here, especially on an occasion like the 7th anniversary of Cool Pals. One of the reasons why I enjoy listening to Cool Pals is their ability to make even the most serious of people be more open to laughing out loud and about themselves. Recently, I don't know kung napakinggan nyo na, but if you haven't listened to any episode yet of Cool Pals, I hope you have to. Listen to the interviews of Isa and Ben as they were being interviewed by the Cool Pals. Isa Calzado. Isa Calzado, yes, and then even si Pia Hontiveros. These are celebrities or personalities that if you see them on screen, they're very sedated. They're very serious. Hindi naman serious, but when they're in a show like Cool Pals, lumalabas yung other side nila. So they're just being real, and that's one of the biggest superpowers of Cool Pals. Sandali, may tumatawag. Since yung theme natin today is birthday party, kiddie birthday party celebrating the 7th birthday of Cool Pals, we have a special pakulo. Sa mga takot sa clowns, guess what? Walang clown today. But we do have a magician, Kuya Laj, to entertain everyone here. And sa mga kids natin mo na manonood, please lang, lalo na kayo kapag napanood yung magic ko, huwag nyo nang gayahin pag umuwi tayo, okay? Kasi kapag ginaya nyo, dadami tayo, mawawala tayo lahat ng trabaho. Ayan, dami po. Let's start with Sir James Kayan! Ano Jimmy Labrador! And let us all who's that? Hunter Nato! Human Reyes! Taiwan! Ryan! Run! Come on, everyone! Welcome to the Cool Pals! Media
Day! Maraming salamat po sa lahat po ng mga nandito. Nagtataka po kung sino po bang nakikinig dito ng The Whole Files? May tatlo. Ang mismo nag-edit. Kailangan niyo panuulin eh. Oh, wala. Kami po ay ang top comedy podcast sa Spotify for 2024 to 2025. Pakala po hindi kayo masyadong naniniwala. Oo. Sa mga hindi nakakalam, May 30 po, magkakaroon kami ng 7th anniversary ng Cool Pals. Ito na po yung 7th year namin sa pagpa-podcast. Nagsimula kami ng 2019. At nagsimula lang kami sa kwarto ni GB nung mga panahon yun. Tapos, masaya na po kami sa mga 50 viewers sa FB Live. Ngayon, meron tayong 50 million streams. Kuya Lodge, pakita mo naman yung award. Dalawa lang kami. Tatlo. Kaya natutuwa kami na gagawin namin ito. Palaki kasi ng palaki lagi yung venue. Lagi nga, sinubukan lang namin nung 3rd anniversary namin na magkaroon ng live podcast, recording, and stand-up comedy sa Music Museum. Hindi namin alam kung mapupuno. Ang tema lagi nung mga anniversary show namin, usually hindi naman talaga namin first time na ginawa yun, tapos after pandemic pa. So hindi namin alam kung ano yung mangyayari, kung mapupuno ba namin. Pero in one day, na-sold out namin yung Music Museum. Pero totoo niyan, 7 days. So pinapa-natin ko lang ngayon. Tinake niya na eh. Hindi na to. Pero yun, tapos doon nung nakita namin, naging tema na lagi namin tuwing anniversary, yung mga nagiging inside joke doon sa loob ng mga episodes namin, ginagawa naming reality. So ang tema namin this 7th anniversary, yun nga, kasama si Kuya Lodge dahil kasama siya dun sa party nung bago mag 7th anniversary. Tsaka, na isa sa mga inside joke namin nung ginas namin si Michael Jackson. What if magkaroon ng karera ng lahat ng impersonator ni Michael Jackson na moonwalk? So magkakaroon ng karera ng Michael Jackson sa stage sa 7th anniversary. Baka lang nag-wonder kayo na, bakit niyo ginawa yun? Kami din. Pero yung isa sa mga isang nabuo namin na parang hindi naman namin din siya expected na mabubuo, yung healthy community ng Cool Pals na sumasakay sila kung ano man yung trip na ginagawa namin dun sa podcast. And then, dahil din sa binabayad ng ticket sa amin, nagagawa namin reality kung ano man yung nagiging joke namin dun sa loob ng podcast. Ang first na mangyari is podcast recording. Ang guest namin is yung cast ng Home Along the Ladies. Wow! Hindi, joke lang. Bakit isa kasi magbalo? Ito ka mag-wow. Yung kasi nga may movie sila. Yes. So, sakto, mga comedians din. So, yun yung guest natin sa podcast recording. So hindi lang yun, may podcast recording and then since ang production team, sa mga host stand-up comedians, there'll be stand-up comedy also. Tapos then after the stand-up, yung mga banda na yung sinabi ni James. Pero, Chupa, sa Gift Addict Foundation, Ultimate Ube. Kilala niyo ba yung mga yan? Kilala mo? Sige, isa kata lang sa Gift. Mayonnaise, saka si Kevin Denzel. So all to celebrate. Kasi kapag 7th birthday, di ba, kailangan in grande. Tapos kami rin, magkakamunti kami ng stand-up comedy. So, I think nasa 2,200 na yung bumili ng ticket. 2,200 people. So, 400 tickets lang yung Jet So, at doon din po namin i-launch yung collaboration namin with World Balance and Secret Fresh. Ang kauna-unahang The Cool Pals Shoes. So parang 200 pairs lang yan. Feeling ko dito lang sa Pilipinas, dito lang kami lang yung podcast na merong sapatos. At saka magkakaroon din po kami ng i-launch din namin ang The Cool Pals Coffee Table Book. 2 pages lang. Dali lang, mabilis lang. Parang isa lang ano? Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Kaya hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Hoy, may candy! May candy! Pinaganda! Dito lang sa hangya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ang first question ko is, na-imagine nyo ba na aabot kayo ng 7 years? Sa tunga lang ako eh. Siguro hindi tayo naging masyado sa numbers, no? Basta record lang ng record. Hanggang sa, 7 years na tayo. Wala nga kaming season eh. Walang concept. Tuloy-tuloy lang yung numbers. Kami ang Ito ang longest season 2 pala. itong One Piece, every 1,000 tayo eh. Every 1,000 episode, season 1. Nung nagkaroon kami ng season 2, nung natapos namin yung episode Oo. 23. Kasi magta-transition na kami ng 23 to a new studio. Sa 24, bagong studio na. Alis na kami sa kwarto ni GB. Kaya nag-decide kami lahat na i-season 2 na yung susunod na yun. Tapos, nung napag-decide na namin na, nung nakita na namin na parang wala naman, tuloy-tuloy lang naman tayo, di ba? Sabi namin, tuloy-tuloy lang tayo, wala naman titigil eh. Huwag na tayo mag-season-season. So, hindi na kami nag-season. Tinuloy-tuloy na lang namin yung camp. Tapos, yung mga listeners na lang namin ang naglalagay ng kung ano yung category. Kunyari, ito yung pandemic era ng Cool Pals. Ito yung Metro Walk era ng Cool Pals. Ito yung kwarto ni GB. Tapos ito na ngayon, nandito na kami ngayon sa Cool Pals Bar era ng Cool Pals. Ilan na currently yung episodes? Incoming 1,000. May plans na kayo for 1,000 episodes? Si Michael B yung gusto namin 1,000 episode. Tapos, parang binibigay ng universe nung na-manifest namin yan, parang si GB nabigyan ng ng contact kay Michael B ni via Rex Navarrete sa mga OG Filipino stand-up comedians sa Amerika. Tapos, kasi kaibigan siya ni Michael B. Tapos, ako recently nag-guest ako sa Pepito Manaloto. So, naabisuhan ko na. Tapos, yung mga nag-guest namin, Paolo Contis and Charis Solomon. Sinasabi rin nila kay Kuya Bitoy. Dax, Kuya Bitoy. Andun eh. Nung nag-guest ako sa Pepito Manaloto, binanggit ko sa kanya, Kuya Bitoy, baka pwede kang mag-guest sa amin sa Cool Pals. Sabi niya, oo, sinabi na sa akin nila Charis sa kanila Paolo na 1,000 episode nga, di ba? So, yun, hinahanapan na lang namin ng schedule. Yun ang hindi lang malalaman ng mga listeners kung kailan ang actual recording nito. Para ma-break din yung ice, alam sa mga ba na Anong name mo pala? Rafael po. 1, 2, 3. Hi, Rafael! Sorry ko po naman. Ayun nga po, no? About sa mga balita kagabi, ano kaya yung matingin yung mananalo? Bato o papel? Ano sa'yo? Bato o papel? Hindi pa nanalo papel sa akin. Bato na yun. Paano bato sa kanya? Minsan din kasi napakabigat ng situation natin. Paano nyo nakikip na maging funny pa rin? Or paano nyo nasa-spread pa rin yung message ng laughter? Pag ganyan, pag political ngayon, nag-guess na ng Color Diamas, Christian Esguerra, para kami na magta-inject ng nakakatawa, sila na magsabi ng kung ano man. So, at least diba, na-inject doon pa rin ng comedy yung mga topic na serious. Nung pandemic, nahirapan kami dyan kasi nakalaki na nga kami tapos pag-uusapan pa namin yung mga nangyayari. Ang dami nangyayari, may shutdown ng ABS-CBN, tapos siyempre si Nonong directly affected noong time na yun. So, pag napapag-usapan namin nung time na yun ng pandemic era, yung tungkol sa politics and current events, medyo umiinit yung usapan, nagkakaroon ng mainit na diskusyon kasi may isang side tapos may isang side. So nagkakaroon ng clash. So minsan nadadala namin pagkatapos ng recording. Napapansin din naman namin, yun din ang isa sa mga magagandang qualities namin bilang mga stand-up comedians. Yung self-awareness. Pag sila nakakatawa. Pag ma-assess mo din eh, hindi mo kailangan maging mataas ang ego o mataas ang pride. Pag mataas ang pride mo kasi hindi mo tatanggapin na, uy, teka, ang pangit nung episode na yun ha. So, isa yun sa mga characteristics namin na self-aware kami kung ano yung nangyayari at aware kami na napupunta na sa dark yung episode at hindi na siya nakakatulong. Saka nakikita rin namin sa mga comments sa amin na kaya ako nakikinig dito para mawala yung problema ko tapos lalo pa dumagdag yung problema ko. So, ang naging adjustment namin, pag-uusapan namin yung current events, news feed. Pero doon lang namin pag-uusapan. Tapos i-divert na namin sa mga something relatable. Kunyari, etong si Bato,
ang ano sa kanya, biglang pumasok, di ba, after ilang time na absent. So, ang gagawin namin doon, hindi namin pahabain yung conversation papunta doon sa political na kung bakit nagkaroon ng oust ng Senate President, ganyan. Pupunta na kami doon sa ikaw pa nung Similar situation. ikaw pa nung Ano nakarelate? nung Estudyante. nag-aaral ka, ano yung pinakamahabang absent mo, yung mga ganyan. So, papunta na doon para matatapos natin yung episode ng masaya pa rin. Katulong din na mga comedians kami at isa rin sa mga ano namin yung mahanapan ng nakakatawa yung isang senaryo na normal o hindi man, yung kumbaga parang sabihin natin na malungkot, ganon. Siguro nandun na rin kami sa part na ang maganda kasi sa amin, pag may isang humirit dun sa part na yon, nagkakaroon siya ng isang malaking snowball. Nung umpisa yung jogging muna tayo. Yung Kasi mga pag ganon. nagkakainito na, jogging muna tayo. Pahinga muna Pahinga tayo. muna. Tapos mabibreak na siya. Ralph po from Team Asia. Hi, Ralph! Thank you. Nabanggit niyo po kanina, briefers, research, also part of your process. So would you say po ba yung news consumption also, anong klase ng news po yung kinakonsume nyo before doing the shows? Social media po ba? Do you also watch the news, read the papers? Meron tayong may segment kami ng bago. Babasahin namin lahat ng mga current events, tapos mamimili yung Live audience. yung live audience kung boring ba o yun yung gusto nilang pag-usapan. Tapos Minsan alam na namin kung ano yung gusto nila makasabi. Lalaktawan namin yun sa babasahin eh. Katulad nung may nabugbog sila Rian Ramos tsaka si Blue. Nilaktawan namin yun kasi alam namin yun ang gusto nila pag-usapan eh. Kunyari sa aming anim, isa o dalawang tao lang dapat ang magre-research ng kung ano talaga yung nangyari. Tapos siya yung magkikwento. Tapos ikikwento niya doon sa mga hindi nag-research. Para yung tanong. Kasi maganda yung ibang perspective yung makukuha nila eh. Kasi parang minsan mag-zoom out ka doon sa perspective para makanapan mo ng something funny. Bibigay mo lang sa kanila yung generic or headline or Bullet points. bullet points lang, hindi na yung detalyado kasi hindi mo mahanapan minsan na nakakatawa eh. Yun isa sa mga magandang maging practice din ng mga tao na huwag kayo masyadong mag-dwell dun sa isang balita. Doon lang kayo sa mismong mababaw tapos huwag niyo naintindihin yun kasi hindi mo makakapagod sa buhay niyo. For comedy shows. For comedy Mag-iisip ng joke, huwag masyadong matalino. Pudpuran mo ng katangan. So, get a piece of the truth and then exaggerate. So yung Cool Pals talaga, nagiging siya, yung kung pagod ka na sa mabigat na balita, pagagaangin ng grupo. Parang usapang tropa siya eh. Pag may balita dumating sa tropa, di ba? Hindi naman yung pulido talaga na Iba-ibang take. Iba-ibang take. And yun, yung mga nakakatuwa yung mga nag-guest din namin sa Cool Pals ay nung una talaga sobrang kinakabahan or parang naiilang. Pero pag jive na, no? tumakbo na yung conversation. Nakakatuwa naman na after ng conversation, natutuwa sila dun sa... Ito gusto ko lang i-address yung Ayan, mga... sige, turo mo. Yung hindi nakikinig. Ito yung mga... Hindi. Gusto ko kausapin dito. Yung mga natatakot mag-guess sa atin. Yan pala. Kasi yung mga gusto natin mag-guess sa Meron atin. natatakot? Pero natatakot sila kasi baka hindi sila makasabay, baka hindi sila maka-joke. Totoo naman yun. Seryoso yung tao. Kasi sila ay mga seryosong tao! pero gusto ko lang sabihin sa inyo. Huwag niyo tingnan sa mata, huwag niyo tingnan sa mata. Tingnan sa mata. Huwag niyo tingnan sa mata. Nakayuko talaga sila. Ano, tingnan mo ako na mata! Tingnan na yan. Hindi, hindi naman, hindi namin na kayo papabayaan, parang gano'n. So, pag kanya, may binato kayo, sasakyan namin yan. Hindi siya... Hindi Walang masamang tinapay. Saka, Oo. you don't need to be funny. Oo. You don't need to... Ang kuwentuhan pa rin naman siya. Actually, Cool Pals is a place where you can show another side of yourself na hindi alam ng public. I mean, kung musikero ka and you're known for your music. Christian Esguerra, alam niyo ba nagbibiraw siya? Oo, puro biros na Cool Pals lang yan. Christian is here. Oh, Metallica, no? Metallica. Iyong Tiberos, nalasing sa banyo. Oo. Puro biros din din. Sabihin na. So yun, na-showcase yung ibang side nila.
Pag gusto niyo lang ng kwentuhan lang, hindi to minsan yung research namin, hindi naman namin napapasa yun Minsan, Kung walang-wala na talaga, saka po pupunta. pero pag madaldal yung guest, tapos makwento siya, kahit di nakakatawa yung kwento niya, kasi susundutan naman namin yun. Nagtataka yung ibang mga tao dahil dun sa style namin na kapag nagkikwento yung guest, sumasabat kami. Kasi, yun yung sayang din yung Spur of the moment. Spur of the moment. Pero rest assured, aware naman kami na tinutuloy namin kung ano yung inaabisuhan namin siya sa backstage na sisingit-singit po sila pero tuloy niyo lang yung kwento niyo pag ganyan. So yun ang hindi nakikita ng audience namin na ginagawa namin dun sa mga guest namin. Kasi akala nila nang babastos lang kami, sumasabat lang kami. Pero lahat yun kalkulado, lahat yun parte ng show. Sa kami mga guests na nagugustuhan namin, nagugustuhan ng audience, na recurring, babalik, na-identify na rin nila yung sarili na sa Cool Pal. Or talagang honorary Cool Pals na sila, si Colonel Bong Nebriha, Xiao Chua. si Doc Xiao Chua, yan yung mga yan. So parang na sila, Cool Pals na rin sila in a way. So natutuwa sila pag sa work nila may mga Cool Pals kami sir, Cool Pals kayo, Cool Pals din ako. So nagbabatian na sila, so yun, it's nice na nagiging part na rin sila ng community. Hello po, my name is Josh. Hi, Josh! Ano yung unang reaction nyo nung nalaman nyo na may conference room that was named after you sa Spotify Southeast Asia Office. office? Ito yung reaction namin.